G, ito hindi porke nangyari ito ng isang beses sa inyo ng babae mo ay masasabi mo na kaagad na kaya nangyari ito ay basihan na kaagad ito ng panloloko o sabihin nating may gumalaw na kaagad sa babae mo. Okay? Kailangan kung mangyayari itong i-share ko sa inyo ngayon, dapat multiple times. Okay? Ilang beses nang nangyari bago mo masabi o makonsider na possible nga na itong babae mo na ito ay may sumisimple na. Okay? O sabihin natin may ginagawa ng kababalaghan habang ikaw ay nakatalikod. Okay? Kumbaga, habang manipulado ka niya o habang relax ka o komportable ka, na buong akala mo o buong tiwala ka na wala siyang ginagawang kababalaghan o masama sa iyo. Okay? Ngayon ang tanong, ano ba itong gusto kong i-share sa inyo? Well, G, ito actually nangyayari ito madalas sa mga beta male, okay? Sa mga beta male simp o yung mga lalaking madalas mahilig makipagrelasyon o mag-commit sa babae. Lalong-lalo na sa mga lalaki na married, okay? Dahil sila yung sabihin nating madalas na actually gumagawa nito kasi tayong mga nakikipag-date lang, hindi natin ginagawa na tumawag from time to time o makipag-usap sa babae sa phone. Matter of fact, yung phone natin, ginagamit lang natin yan for ano lang yan, for setting update, okay? Hindi tayo nakikipagkwentuhan dyan, hindi tayo nakikipag-chat. Kung may nakikipag-chat man, siguro dahil sa importanteng bagay o dahil meron lang tayong gustong gawin, maybe nanggigame tayo or kung ano man. Pero hindi natin ginagamit yan para man-check o kaya sabihin natin para mangmusta o para sabihin natin mag-spend ng time sa babae natin through phone. Dahil again, ang isang tunay na alpha male ay gagamit lang ng phone para mag-set lang ng date at magbibigay lang ito ng non-actual na attention niya sa babae kapag magkasama sila para makuha niya yung actual na attention ng babae. Okay? Kumbaga, hindi niya ibibigay yung non-actual na attention niya dito sa babae na ito kung hindi niya makukuha yung gusto niya dito, kung hindi niya makukuha yung dapat niyang makuha kay Eva. Okay? Which is yung sa loob ng kwarto. Okay? So, hindi ito gawain ng isang alpha male. Pero, gawain ito ng beta male. Dahil, of course, kung committed siya o may relasyon sila, o sabihin natin wala siyang alam sa game, lalong-lalo na sa female nature, then hindi niya alam na dapat hindi niya tinatawagan yung babae. O hindi dapat ginagamit yung phone para makipag-usap palagi sa babae niya. Dahil, of course, masisira niyan yung mystery. Tapos, also at the same time, mabavalidate mo yung babae. Napakaraming negative. Bagay na hindi nga alam ng beta male. Kaya ginagawa niya ito. At itong bagay na ito ay walang iba, kundi kukontakin at tatawagan nga yung babae niya. Okay? And sa oras na, tawagan mo yung babae mo. Sa moment na, nagpaalam siya na may kasama siyang iba, o sabihin nating alam mo na may iba siyang lakad. Okay? At ilang beses niya nang ginawa ito. Okay? Sa moment nga na yun, natawagan mo siya. Tapos, hindi niya sagutin yung phone mo nang madalas. Okay, kumbaga, tuwing lumalabas siya with friends or with her mom o kung sino man daw yung kasama niya, pag tinatawagan mo siya, hindi siya sumasagot. Okay, madalas. Okay, o actually, kung palagi niya talagang ginagawa, din sobrang positive na yun. Pero kung madalas niyang ginagawa, kahit na minsan ay sumasagot pa siya, din ibig sabihin may something wrong doon. Okay? Dahil walang rason para hindi niya sagutin yung phone mo kahit nakasama niya pa yung parents niya o yung mga kaibigan niya. Okay? Kahit na sobrang busy pa siya. Dahil kung talagang lamang ka ng utak niya, okay? Kung talagang lamang ka ng utak niya at totoong respetado ka niya at ikaw ang alpha niya, then kahit na sino pang kasama niya, ikaw palagi ang dapat na iniisip niya. Ibig sabihin, hindi lang basta gusto kanyang kontakin o kamustahin o palaging tumatakbo ka sa utak niya. Ibig sabihin, from time to time, hinihintay din niya na kukontakin mo siya. Okay? So, ibig sabihin, sa moment na yon, kung kinokontak mo siya at hindi siya sumasagot, then ibig sabihin may maling nangyayari sa inyong dalawa. Ibig sabihin, alam niyang kukontak ka, aware siya na kumukontak ka, pero ready siya para i-ignore ka. Kasi nga sa moment na yon, may nangyayaring sikreto sa likod mo. Okay? So, moment na yon, malamang sa malamang, kaya ayaw niyang sagutin palagi. Palagi, hindi isang beses lang. Kaya ayaw niyang sagutin palagi o madalas yung phone mo, ay dahil nga, of course, may nangyayaring something na hindi niya gustong ma-distract
o hindi niya gustong mahuli mo o mahuli ng kung sino mang kasama niya. Kumbaga, busy siya. Sobrang busy niya, pati yung romance o yung emosyon niya ay nakatutok sa iba, hindi sa iyo. Kaya hindi niya sinasagot yung call mo. Okay? O kaya naman sabihin natin tuwing tumatawag ka, ang pang-response niya ay text. Okay? O kaya naman kung sasagutin niya yung phone, pupunta pa siya sa isang lugar o tagong lugar kung saan pribado o siya lang mag-isa bago niya sagutin yung call mo. Okay? Tapos sobrang bilis lang nagmamadali siya. Hello, ano ba yan? Ganun. Hello, ano ba yan? Tapos parang iritado pa. Hello, wag ka mo nang tumawag ngayon. Busy pa ako eh. Tapos yung pasimple lang. Sige na, okay na. Sige na, basta text lang tayo. Ganun. Pagka ganun yung babae, yung nagtatago sa CR, o kaya pupunta sa kotse, o kaya lumalayo pa sa mga kasama niya, o kaya nagsusolo pa para lang sagutin yung call mo, mag-alala ka na. Sa totoo lang, actually, ayoko naman mag-alala ka, pero ang gusto ko is dapat maghanda ka na. Okay, dahil malamang sa malamang, yung babae na yan may ginagawang kababalaghan yan. Lalo na kung madalas niya itong ginagawa. Hindi yung isang beses lang. Okay, dahil again, kung isang beses lang niya itong ginawa, then marahil siguro totoo yung dahilan niya. Pero again, di tayo maniniwala sa salita ng babae. Dahil nga ang pwede lang natin pagkatiwalaan sa babae ay yung, sabihin na natin, pwede lang natin gamiting basihan sa truth pagdating sa ginagawa ng babae para magkaroon tayo ng idea kung anong totoo sa kanya, ay walang iba kundi yung action niya. Okay? So kahit na ano sabihin niya, syempre, dapat di pa rin tayo magtiwala. Pero kung unang beses pa lang yun nangyari, then kahit paano pwede pa natin siyang bigyan ng benefit of the doubt. Basta't umaakma yung action niya sa sinasabi niya. Okay? Hindi po pwede na porque first time niya yun ginawa, hindi mo man lang titingnan yung action niya, hindi ka man lang sabihin nating kahit paano mag-iimbestiga, o hindi mo man lang titingnan o sabihin nating hihimayin yung mga pangyayari kung talagang totoo ba yun. Kumbaga, i-match mo man lang yung actions niya sa sinasabi niya sa iyo. Okay? Kahit na sabihin nating unang beses niya pa lang yan ginawa, pero kung multiple times niya na yang ginawa sa iyo, ibig sabihin lang beses na niyang ginawa itong bagay na ito sa iyo, then malaki ang tsansa na may umano-ano na dyan, okay? May humaharurot na dyan sa babae mo na iyan nang hindi mo alam, okay? So kapag kaganyan, tinatawagan mo, tapos minsan naman, sinasagot man yung call, okay? Nag-uusap kayo sandali, tapos kapag tinry mong i-video call yung babae mo, okay? Nire-reject niya. Okay? Tapos pinuputol niya na kagad yung usapan ninyo. Kaya habang kausap ka niya, gusto niya audio lang. Kahit na ang sabi mo, o ang sabi niya sa iyo, ay ang kasama niya daw ay yung kapatid niya, o yung magulang niya, yung pamilya niya, o kaya yung kaibigan niya. 'Di ba? Bakit mo hindi sasagutin yung call? 'Di ba? Ba't di mo i-accept yung video call kung mga kaibigan mo lang naman pala ang kasama mo at madalas niya itong ginagawa? Okay? Pero pwede rin talagang gawin ng babae yan dahil sabihin natin siguro pagka ganong oras gusto niya yung kaibigan lang talaga niya yung kasama niya. Pero pagka ganon yung yung mindset ng babae o yung pakikitungo sa iyo ng babae o ganon yung pakiramdam ng babae sa ibig sabihin hindi kanya ganon ka respetado o hindi kanya ganon ka mahal, di ba? Dahil kung ang gusto niya naka-exclusive man yung oras na yun sa mga kaibigan niya tapos totally wala para sa iyo, hanggang sa kahit na nababasusan ka na, ibig sabihin doon, may mali pa rin yun. Okay? Kahit na sabihin pa natin hindi naman siya nanlalalaki o hindi naman siya hinaharurot ng iba, di ba? Kahit na sabihin pa natin ganun, may mali pa rin doon. Okay? Pero still, malaking posibilidad na may something o may nakakasimple sa'yo kapag kaganyan yung babae mo, yung video call mo, tapos ayaw niyang i-accept at ginagawa niya ito ng madalas. Okay? Dahil baka mamaya alam nila pareho, alam pati nung lalaki niya na ginagawa niya nga ito sa iyo. Dahil ako, maniwala kayo sa akin mga G, napakarami ko ng experience sa ganyan. Maniwala kayo, habang kausap ko habang may nangyayari sa amin ng babae, yung boyfriend niya, kinakausap niya pa sa phone. May one time pa nga, nag-video call sila, pero katabi lang ako ng babae. Okay? Mga kalokohan na, of course, iniiwasan ko na dahil sobrang delikado naman talaga at hindi naman actually talaga ganun ka-fulfilling dahil napakaraming babae dyan. Okay? Pero gusto kong malaman ninyo ay nangyayari itong mga bagay na ito. So kung hindi man nangyayari sa iyo at naniniwala ka ng ganun, then good for you. Okay? Pero kung gusto mo maging mautak at gusto mo iligtas ang sarili mo,
sabihin na natin, kung gusto mo na, sabihin natin, makaiwas sa kapahamakan, then, pakinggan mo itong mga itinuturo ko sa inyo. Okay? Aralin mo, alamin mo ang female nature, matuto ka ng game, mag-focus ka sa grind and purpose, self-improvement, at pag-abot mo sa tunay mong potensyal, para nang sa gayon ay hindi mangyari ito sa iyong mga bagay na ito. Okay? Again, ginagawa ko ito, lahat ng mga bagay na ito, hindi naman actually para sa akin, kundi para sa inyo. Dahil ano ba mapapala ko? Yes, may kahit paano connection ito sa business ko, pero still, di ba? Bakit ko pa kailangan sabihin to? Pwede naman magturo na lang ako ng basta dating na lang, para saan pa? Di ba? May mga tao pa nga na pwedeng ma-offend dito sa mga ganitong klaseng video, pero tinutuloy ko pa rin. Why? Kasi para magbigay ng awareness sa inyo. Okay? Lalong-lalo na tungkol sa female nature, sa dating, at of course, sa manipulation na nangyayari sa loob ng relationship. Okay? So again, yun yung mga sign. Okay? Kapag tinatawagan mo, hindi sinasagot. Kapag pagka tinatawagan mo, minsan chat ang sagot. Okay? Tas habang ka-chat mo, pag tinawagan mo, hindi na naman sasagutin, pero okay siya makipag-chat. Okay? Tas madalas niyang ginagawa. O kaya kapag tinawagan mo, okay, tapos sabihin nating nagvi-video call ka, tas ayaw sagutin. Okay? Ayaw niyang i-accept yung video call mo. O kaya naman, sabihin natin pag tinawagan mo, nagtatago pa siya doon sa mga kasama niya, lumalayo, tapos naghahanap siya ng private na lugar, tapos gusto niya, mabilis lang yung usapan ninyo, tapos pasimple pa yung pag-answer ng call niya sa iyo. Okay? So, yan yung mga sign. Mag-ingat kayo dyan. Sinasabi ko sa inyo, alam ko na pinalaki tayo ng nanonood ng mga Disney cartoons, o sabihin nating mga teleserye dito sa Pilipinas. Okay? Pero maniwala kayo sa akin, hindi ganyan ang tunay na buhay. Okay? Hindi ganyan ang mga kababaihan. Hindi kayo dapat ganyan sa isang relasyon. Okay? Dahil pag ginawa niyan, maniwala kayo sa akin, marahil hindi pa ngayon, pero balang araw, tuturuan kayo ng leksyon ng mga babae na iyan.